Matapos yon nakangiting yamakap si Lucia kay Mirror bilang pamamaalam sa pag-alis, tinapunan niya naman ang masamang tingin ng ating bida bago siya tuluyang sumakay ng sasakyan. Pag-alis ni Lucia sinabi ni Mirror na ang tanging problema na lang nila ay ang tuta na vampira sabay tingin kay Coco. Nakapamaywangan namang sinabi ni Coco na huwag taasan ni Mirror ang tingin sa sarili dahil lang isa siyang bishop. Sarkastiko pa niyang utos na dalhan kaagad siya ng sariwang dugo at matutuluyan nang sa ganun ay tanggapin niya si Mirror bilang kakampi. Bigla namang napadaing si Coco nang malakas siyang suntukin ni Mirror sa ulo, sa inis nitong makinig sa kanyang mga pinagsasabi. Magdududang tanong pa ni Mirror kay Suyok kung talaga bang may maitutulong sa kanila si Coco. Paliwanag ni Suyok na kailangan niya ng dugo ng mga vampira ngunit kapag pinatay niya si Coco wala siyang ibang mapapala dito kundi dugo. Katwiran naman ni Mirror na kapag ginawa nila itong kakampi walang tigil itong hihingi ng dugo sa kanila. Gayunpaman nanindigan si Suyok na malaking tulong sa kanila ang kakayahan ni Coco at ang katangian nitong mahanap ang mga tuta ni Ana. Tumago naman si Coco sa likuran ng ating bida sa kasaad na inaasahan niya ng mga bayulint ang mga Vatican. Habang patuloy sa pagmurob si Coco tanong naman ni Mirror kung bakit ito mabait kay Suyok. Pinagmasdan ni Suyok si Coco at naisip ang ginawa niya noon pagpatay sa direktor at iba pang agent, sa galit ng isakripisyo siya at mga kasamahan ng mga ito. Alam niyang tulad niya matinding galit din ang nararamdaman ni Coco sa pagluwala ng kanyang kaibigan at pagtraidor sa kanila. Tinawag ni Suyok si Coco at sinabing nais nilang patayin ang master nitong si Ana. Pinaliwanag niyang magiging tulong sa kanila kung makikiisa sa kanila si Coco ngunit hindi naman ito tag-alang kailangan. Inilabas pa ni Suyok ang punyal at pinapili ang babae kung mamamatay siyang vampira, o makikiisa sa kanila upang patayin ang vampirang pumatay sa kanyang kaibigan. Ikinagulat naman ni Mirror ang sagot ni Ayakang hindi niya gusto si Ana dahil pinapahirapan nito palagi si Ayaka, ngunit mas hindi niya gusto ang Vatican sa pananakit nito sa kanyang kaibigan. Gayunpaman hindi niya mapapatawad ang mga pumatay kay Ayaka, kaya't gagawin niya ang lahat ng makakatulong mapatay lang ang bruhang babae. Animoy nananakit ang ulong saad ni Mirror na isasama niya ang dalawa sa gagawing pagpupulong bukas, at parehong si Suyok at Coco ay nasa kanya ng pangangalaga. Nagbabala pa siya sa babae na kapag umalis ito at nanakit ng kahit na sino, siya mismo ang magpapataw ng parusang hindi niya magugustuhan. Matapos iyon malakas na sigaw ang umalangaw mula sa banyo, pinagmumura ni Coco si Mirror sa aniyay ginagawa nitong pag-torture sa kanya. Ngunit pinapaliguan lang siya nito dahil hindi na makayanan ni Mirror ang amoy ni Coco. Hindi naman makapaniwala si Mirror na pinaliliguan niya ngayon ang isang vampira, matapos sabihin ni Suyok na hindi ito magandang tingnan kung siya na isang lalaki ang gagawa. Pinakalma ni Mirror ang sarili sa kainisip na lahat ng ginagawa niya ay hindi masasayang sa huli. Sa kabilang banda imbis na pumikit ay nakamulagat pa si Coco habang pinaliliguan, kaya't hindi naiwasang tumulo sa mata niya ang sabon. Nabulabog ang katahimikan ni Suyok nang pasiga siyang tawagin ng walang saplot na si Coco, at humingi ng tulong sa aniyay paglagay ni Mirror ng lason sa mata niya. Puwersahan naman itong hinayla ni Mirror pabalik ng banyo upang tapusin ang pagligo sa babaeng vampira. Sa ingay ng dalawa na halukay ang lumang alaala ni Suyok sa dalawang itinuring niyang kapatid. Masaya silang tatlo kasama ang kanilang commander at hindi nila maiwasang asarin ang isa't isa kapag magkakasama. Sa gitna ng pagsisigawan ni Coco at Mirror napangiti na lang ang ating bida. Walang lakas na nakahiga si Mirror sa kama matapos ang tagpo nila ni Coco. Hindi niya maunawaan ngunit nakita niya kung paano ito nakikinig sa lahat ng sinasabi ni Suyok. Marahil sa pananakit at pagpapahirap niya noon kay Ayaka kaya't ganun na lang ang galit sa kanya ng babaeng vampira. Gayunpaman nagkaroon siya ng simpatsya kay Coco matapos maunawaan na hindi madali ang kapag-ayan nito na makulong sa teritoryo ng itinuring niya noong kalaban. Nagulat na lang si Mirror at napatingin sa ibaba ng maramdaman na may samampa sa higaan, doon niya nakita si Cocong naglalaway na dinilaan ang kanyang kamay saka sinabing magugutom na siya. Ngunit di naman ng bahagya si Mirror saka inabot ang kanyang especially asa. Sa kabilang banda sa gitna ng tahimik na pagpapahinga ng ating bida, bigla siyang nabulabog ng madinig ang malakas na sigaw ni Coco na sinisikla si Mirror sa mismong kwarto nito. Babangon sana si Suyok upang tingnan ngunit bigla niyang ibinagsak ang ulo sa unan, saka sa isip ay nagpasalamat sa pagtitiyaga ni Mirror.
Kinabukasan ng magising si Suyok naramdaman niyang may mabigat sa kanyang kondongan. Sinilip niya ang ilalim ng kumot at doon nakita niya si Coco na mahimbing na natutulog. Nagulat man si Suyok ay hindi siya kaagad gumalaw sa takot na magising ang babae, bukod doon nag-aalala siya dito dahil nasisikatin ng araw ang buong silid. Marahan niyang ginaisang ang babae ngunit napaatras siya nang bigla itong yamakap sa kanya. Sinisinghap nito ang kanyang damit na parabang anak na nahiwalay sa kanyang magulang. Sumisinghap at lumuluhang binanggit nito ang pangalan ni Ayaka. Doon naunawaan ni Suyok na dahil sa pag-inom na ng dugo ni Ayaka, kaya nagiging kalmado at sumusunod sa kanya si Coco. Higit kanino man si Suyok ang nakakaalam ng pakiramdam ngayon ni Coco, dahil minsan na din siyang nawalan ng kaibigang itinuturing niyang kapatid. Inalo niya si Coco upang pakalmain ito kagaya ng ginawa sa kanya ng commander noong nawalan siya ng kaibigan. Mabilis ang ginawang paghahanda ni Mirror sa ating bida at walang tigil niya itong sinasanay sa pakikipaglaban. Sa kasalukuyan nagagawa namang tapatan ni Suyok ang bilis ni Mirror, na hindi niya nagagawa noon kaya't ganun na lang ang gulat ng babae. Matapos iwasan ang suntok mula kay Mirror kaagad bumwelo ang ating bida at binigwasan din ang babae. Nakangiti namang sinabi ani Mirror na malaki na ang pinagbago ni Suyok, habang salo sa kamay ang atakeng binitawan ng ating bida. Pinuri ni Mirror ang mas tuminding bilis ni Suyok na marahil dahil sa dugo ni Aya na ininom niya. Saad naman ni Mirror na magiging advantage nila ito dahil ito na ang araw ng Bishop Conference. Ito ang araw kung saan nakasalalay ang pagtanggap ng buong Vatican kay Suyok, ngunit kapag hindi ito nagtagumpay haharap siya sa tiyak na kamatayan. Inalis naman ni Mirror ang pangamba ng ating bida nang sabihin nitong naniniwala siya sa kakayahan ni Suyok. Sa pamamagitan ni Suyok lumalabas ng kusa ang mga nakatagong vampira, kaya niya ding magpalakas sa loob lang ng maikiling oras. Ang dalawang katangiang ito ang magiging susi upang mapatay niya si Ana. Tanong naman ni Mirror kung maliit ba ang kumpiyansa ni Suyok tungkol dito. Noon pa mang hindi siya vampira ay karaniwan na siyang malakas. At ngayon na alam niya na kung paano mas magiging makapangyarihan bilang vampira oras na lang ang iniintay niya upang patayin ang bruhang babae. Nakangiting sinabi ni Suyok na marami pa silang dapat gawin kaya tapusin nila ng mabilis ang Bishop Conference. Si Mirror at Suyok kasama ang dalawa pang lalaki ay naglakad patungo sa conference room. Alam ni Suyok na pareho ni Ana ang tingin sa kanya ng Vatican ay demonyong mula sa impyerno. Gayunpaman hindi mahalaga sa kanya kung gamitin siya ng Vatican o ito ang gamitin niya. Dahil ang tanging nais lang ni Suyok ay ang maipaghigant ang kanyang mga kapatid sa bruhang pumatay sa mga ito. Dahil dalawang squad leader na ang napasa kamay ni Suyok, 5 na lang ang kailangan niyang tapusin upang mapantayan ang kapangyarihan ng babae. Sa kabilang banda tinanong ni Ana sa babaeng ahas ang kasalukuyang sitwasyon. Kinumpirma naman ni Katerina ang pagkamatay ni Ayaka habang si Coco ay nasa kamay ng Vatican. Nandilim naman ang mukha ni Ana sa kasinabing ang gusto niyang malaman ay ang tungkol kay Suyok. Nakangiting sinabi naman ni Katerina na nasusunod ang kanilang plano na mas lumakas pa si Suyok. Ibinalita din itong may kakayahan si Suyok na labanan ang kanyang lason. Mataas ang kumpiyansa ni Ana si Suyok mismo ang lalapit sa kanila sa hinaharap. Saka inilabas ang isang specimen sa lagayan at inutos sa babaeng ito muna ang pagtuunan ng atensyon. Nang makarating sila sa cathedral na mukha ni Suyok na hindi ito ang cathedral na nakita niya noon. Pinaliwanag ni Mirror na maraming cathedral ang hawak ng Vatican at ang cathedral na pinuntahan nila ay isang karaniwang cathedral lang. Dahil hindi makakapasok si Suyok sa sanctum ito na din ang napili nilang lugar. Saad ni Suyok na nauunawaan niya ang hirap ni Mirror. Ngunit tanong niya kung kailangan ba talaga siyang pasasan nito. Hindi man ito gustong gawin ni Mirror ngunit wala siyang magawa dahil iyon ay base sa utos ng nakatataas. Habang naglalakad ang dalawa biglang nagsalita ang isang lalaki at tinawag si Mirror. Sabay silang napalingon nang itanong pa nito kung si Suyok ba ang vampira ni Mirror. Kasama ng lalaki ang isang babaeng naka-ponytail na naglakad papalapit sa kanila. Binati naman ni Mirror ang lalaking tinawag niyang Bishop Dominic. Kaagad namang bungad nito kung si Suyok ba ang vampirang dating Black Agent. Diretso nitong tiningnan ang ating bida nang malamang nais ni Suyok na mapabilang sa Vatican, dahan-dahan niyang inilahad ang malaking kamay sa kamabilis na inakbayan ng ating bida. Ang lalaking matapang ang itsura ay nagkunwaring natutuwa na makasama si Suyok,
dahil ani ay magiging malaking tulong siya pagdating sa pakikipaglaban. Ngunit paaring niyang saad na marahil kapareho lang din ni Suyok sa labanan ang mga squad leaders ni Ana na pinakamahina. Tinapik pa niya sa balikat si Suyok saka saad na kung naroon siya nung oras na nakipaglaban si Suyok, paniguradong susunugan niya lahat ng makikita niyang vampira. Matapos maghambog kaagad din siyang nagpaalam sa kamabilis na umalis at tinawag ang babaeng kasama niya na si Hilda. Bago sumunod sa lalaki bumati pa si Hilda kay Mirror, at sandaling tinitigan si Suyok saka bumati din. Pagkaalis ni Hilda tanong ni Suyok kung isa ba talagang bishop si Hilda gayong napakabata pa nito, ngunit paliwanag ni Mirror na ang pagkatao ni Hilda at hindi ito pangkaraniwan. Sinabi ni Mirror na marahil dama ni Suyok ang hindi maayos na tingin sa kanya ng ibang miyembro ng Vatican, at isa na sa mga ito ay ang lalaking hambog na si Dominic. Sa gitna ng pag-uusap ng dalawa napalingon si Mirror sa likuran nang tawagin siya ng pamilyar na boses. Isang yakap ang iginawad ni Lucia sa kanya matapos siya nitong makita, saad pa ng babae na mukhang magiging madalas ang kanilang pagkikita. Masamang tingin naman ang tinapon niya kay Suyok na wala namang ibang ginawa sa kanya kundi ang tumayo at huminga sa dikalayuan. Babae talaga, binalaan ni Lucia si Mirror patungkol kay Lady Cecilia, dahil kung meron man itong pinakaayaw ay iyon ay ang mga vampira. Bagaman malaki ang naitulong o maitutulong ni Suyok sa Vatican, alam ni Lucy ang katutol ang babaeng ito na matanggap siya sa Vatican. Panyanatag naman ni Mirror ang babae at sinabing hindi nito kailangang mag-alala, dahil bagaman palaging hindi nagkakasundo si Mirror at Cecilia ang kahusayan nito ay hindi niya masusukat. Bigla namang may malakas na sumigaw ng pangalan ni Mirror na ikinagulat ng tatlo, kasunod nito ang malakas na atake ng kapangyarihan patungo sa ating bida. Mabilis na hamarang Mirror sa unahan ni Suyok at sinalag ng espada ang kapangyarihang kidlat. Matalim na tiningnan ni Mirror ang babaeng umatake saka tanong kung ano ang ginagawa nito. Nakakuyong naman ang kamay ni Cecilia at nanggigil na sinabing ginagawa niya lang kung ano ang dapat niyang gawin bilang isang bishop. Kinundi na pa niya ang ginagawang pagprotekta ni Mirror kay Suyok na isang vampira. Gayong isang bishop layunin nilang protektahan ang mga tao laban sa vampira. Pinuyod ni Cecilia ang buhok na parang naghahanda sa isang laban, kasabay nun ang paglabas ng asul na enerhiya sa kanyang kamay at ang matalas na utos na iwanan ni Mirror si Suyok. Tarantang sinaway ni Lucia si Cecilia at sinabing utos ng nakakataas ang pagdala nila doon kay Suyok, ngunit hindi nagpapatinag ang babae na inutos pang tahimik na tumabi si Lucia. Nakangising itinaas naman ni Mirror ang kanyang espada saka saad na magiging interesado ang susunod na mangyayari.